O kahapon ay may matindi ho tayong balita pero alam na pa ho natin yan. Nung weekend pa lang alam na natin na babaligtad itong Judas Villanueva na ito. Itawag na lang natin sa kanyang Judas Villanueva. Wag na po natin siyang tawaging Joel Villanueva. Mas maganda yung Judas Villanueva. Bakit ho kanyo? Alam naman natin na hindi naman po siya bumitaw dahil lamang po sa kanyang mga kaibigan. Sa matter of fact, sabi ko nga ho sa aking FB. Kayo dapat mag-ano kayo sa FB ko sabi ko nga doon, hindi lamang po ang hinudas niya yung mga kasamahan niya. Kaibigan niya pa man din si Cayetano at saka yung mga kasamahan niya. At hindi lamang po ang hinudas niya ang taong bayan. Naku po, hindi po. Pati yung kanyang kongregasyon ay hinudas niya na. Kaya ako nga, may tanong ako sa inyo mga kababayan. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Hindi sorry Ako nagtatanong lang naman ako sa pamunuan ng JIL. Magpapalit na po ba kayo ng pangalan? Instead na JIL is Marcos is Lord na? Hindi, kasi parang gano'n na dating ngayon O nung nyo yung pamunuan ninyo dyan Ang sinusunod na ay ang kumpas ni Marcos, hindi na ang kumpas ng ating Panginoon. Palitan nyo na yan, Marcos is Lord na lang. Huwag ng Judas is Lord, di ba? Tama, mali. Pero alam naman natin na mali yun. Wala tayong magagawa, yun ang ginagawa ng mga leaders nyo Yung pinuno nyo dyan, tila yun ang sinasamba. Yung si Marcos yung kanyang utos ang sinusunod, hindi ang Panginoon Di ba? Alam naman natin yan, huwag na tayo maglokohan. Alam mo, ito lang masasabi ko diyan sa sa pagbaligtad nitong si Judas Villanueva. Tingnan natin, abangan natin, bantayan po natin yung kanyang kaso. Pag yung kaso niya hindi na plunder, alam na natin kung ano nangyari. Nagka-magic na. Alam mo naman, tutangin na to si si ombudsman Alam naman natin yan, di ba? Tuta talaga yan si ombudsman. Kaya sigurado tayo diyan, pag itong kaso niya ay bumaba at hindi na plunder, kasi yung plunder non-bailable. Yung katulad nung kay Jinggoy, yung nangyari kay Jinggoy, di ba? Nanindigan si Jinggoy. Alam mo, nakakaya, Nakakaya ka, Joel, sobra. Joel, nakakaya ka. Mantakin mo, tinalo ka pa ni Jinggoy, di ba? Si Jinggoy, masama ang tingin natin dyan. Kaya nga, meron pang pautot dyan na good one. Tapos, tinawag na bad one si Jinggoy. Pero si Jinggoy, at least nanindigan. May bayag kahit, hindi, di ba, Totoo, ikaw, Joel, pambihira ka. Ang dahilan mo, pamilya mo, at ikaw. Hindi, ako, baka sabihin nung iba, ganun din naman ang ginawa nung iba. Nag-tridor din naman, bakit si Joel lang masyado kung ano. Kasi I expect more from Joel. I understand yung mga politiko nagbabaligtaran. Okay yan. Hindi naman sa okay. I mean, ano yan, normal yan sa mga politiko. Yung patawid-tawid sa kabilang kampo. Ganyan naman noon pa Di ba? Pero hindi ko matanggap ay yung new creation. Supposedly. Di ba? Yung mga talagang they profess that they are follower of Christ. Ito hindi nga lang follower of Christ to Pastor pa Anak pa ng pastor. Alam mo, sa totoo lang, napaisip talaga ako Ito naisip ko lang naman po. I'm not judging you. Okay, naisip ko lang. Yung verse na sinabi ng Panginoon na darating ang panahon, well, they will call me Lord, we perform miracles, Lord, we called you Lord, pero ang sabi ng Panginoon tumabi ka, hindi kita kilala. Sa loob-loob ko. Ang daming ganun Yung talagang nagpo-profess sila na Jesus is Lord, pero ang buhay nila ibang-iba. Kasi alam mo, mas malinaw pa sa malinaw etong nangyari sa Senado. Sobrang maraming confirmation o maraming facts na kaya inaagaw ang leadership ay dahil pinipigilan ang Blue Ribbon hearing. Di ba? Simpleng-simple lang Ito, bibigyan ko kayo ng halintulad. Bigyan ko kayo ng example. Nung nakuha ng Cayetano, Black, yung leadership sa Senate, anong inaakusa sa kanila? Sige nga, kung talagang maalala ninyo, ano yung inaakusa sa kanila? Di ba ang inaakusa sa kanila? Dahil yan, magiging i-delay na o gagamitin na naman nila yung fourth tweet. Di ba? Tungkol sa impeachment. Ibig sabihin, naku po, patay na, ibabasura na impeachment, i-delay na yan. Anong ginawa ni Cayetano? Anong unang ginawa ni Cayetano? Di ba, agad-agad niya kinonvene ang court. Agad-agad po. Ibig sabihin, yung kanilang pagbibintang, fake. Sabi nga niya hindi man lang nag-sorry yung mga nagbintang. Kahit yung mga media, salsal ng salsal sa balita na hindi man lang nag-sorry. Di ba? Ganon. Bigyan natin ng comparison. Doon naman tayo sa panahon ni Chis Escudero na inagaw sa kanya ni Soto yung leadership. Anong akusasyon nun? Di ba, hindi natutuloy ang mga Blue Ribbon? Sabi nila, hindi, tutuloy yan. Kaming bahala dyan. Si Lacson, andyan Kayang-kayang ni Lacson yan. Talagang pag si Lacson nag-imbestiga, dating pulis yan di ba? Yan yung kanilang litanya noon. Di ba? Yan yung litanya nila ano nangyari mga kababayan? Ano nangyari? Tinuloy ni Lacson, pero yung mga dapat imbitahan, imbestigahan, wala na.
Tapos, ang ginagawa lang ni Lacson palagi para maging controversial yung Blue Ribbon, mag-iintriga lang siya. Sasabihin niya, oh, may haharap akong witness. Yung witness, nakatakip pa mukha, tinuturuan siya, sumasagot sa mga tanong. Napaka-obvious eh. Tanga ka na lang talaga kung hindi mo kung ma-realize yung ginawa nila. And eventually, ano sabi niya? Galing mismo sa bibig niya, walang mastermind. They are all just greedy. You cannot do it. Kasi you need the help of every department in our country for you to be able to do that, ano man tawag mo dyan, extreme corruption. Extreme eh, trillion eh, billion ang delivery every day. Kailangan mo ng, I mean, imagine, saan nang gagaling yung pera? Sige nga ho, saan nila kinukuha yung limpak-limpak na pera na yan? Saang bangko kukunin yan? Sino pipirma nung ano na yan? Hindi lang naman po isang tao yan. It's the entire government, sindikato. At para itago mo yan, you need a good PR. Kaya nga, di ba, maraming diniliver din sa mga PR machine? O sabihin, yung PR ng mga tao. Di ba, na sila naman ang bahalang patahimikin ng mga media? Ganyan na nangyari. So, ano ibig sabihin nun? Sindikato, it's the entire government corrupting ang pera ng taong bayan. Tapos sasabihin ni Lacson, wala naman talaga mastermind, greedy lang sila. Ayan na isang kalapastangan sa katotohanan. Sobrang katarantaduhan yung ginagawa ni Lacson ng Blue Ribbon. Di ba? Yan ang katotohanan dyan. Tapos ano? Nung lumabas yung 18 Marines, na kaysa ng imbestigahan, tanungin, alamin, totoo ba yung sinasabi nila? I mean, kung ikaw talaga ay naghahanap ng katotohanan, every witness na lumalabas at nagsasabing ganito, nangyaring korupsyon, ganito, instead of sasabihin mo, hindi totoo yan, papuntahin mo, imbestigahan mo, gisahin mo. Inimbestigahan niya? Hindi. Move forward. Nakuha ng Cayetano Black. Ano yung kanilang akusasyon? Hindi daw itutuloy yung impeachment. Tinuloy po yung impeachment. Tinuloy. Agad-agad ha? Agad-agad. Let's point it out. Agad-agad. Monday yun. Naalala ko eh. Nag-convene ang impeachment court. Kita nyo na. Ano ginawa? After nag-announce na magkakaroon ng Blue Ribbon subcommittee na si Marcoleta, doon uminit ang mga tumbong nito, mga quote-unquote BBM senators, di ba? Doon lang naman sila nagsimula mag-react. Nung una, okay pa eh. Okay kami, walang problema dyan. Sige, kayo na sa impeachment. Wala na. Yan lang naman ang gusto namin, impeachment. Ano nangyari po mga kababayan? Nung nag-announce ng subcommittee na si Marcoleta, in-announce ni Cayetano, ano nangyari? Doon nagsimula ang kanilang grand plan. Doon na talaga sinubukan nila talagang kunin na. Noong una sinusubok-subukan nila pero hindi nila magawa kasi as a matter of fact, inatake pa sila ng NBI doon di ba? Hindi nila nakuha, nanindigan yung mga Kaya nga may mga senador na nasa majority block noon ang nagsabing mas masahol pa kay Judas. Mas masahol pa daw kay Judas ang bumaligtad sa kanila sa tindi ng kanilang pinagdaanan. Di ba? Kaya sobrang sahol sa Judas ito si Joel Villanueva. Nakakahiya kayo. Sa totoo lang. Pero yung meron lang akong special message sa mga membro niya sa JIL. Wag naman po kayo ma-stumble. Ganun talaga eh. May mga leader talaga na yung iba, 'di ba, na nagfi-fail na sa adultery. Wag ho kayong bibitaw. Kasi your faith should not be anchored to anyone or to people, to humans, but to God only. Meron talagang mga pastor na along the way naliligaw. Naakit sa fame, naakit sa pera, naakit sa babae. Totoo yan. In church history, napakarami pong mga bumabagsak na pastor. Tao rin kasi sila eh. It doesn't mean they're exempted na matempt o mapadaan sa matinding pagsubok. Tao din yan. So hayaan nyo na lang kung sila ay nag-fail. Hayaan nyo na lang kung naghuda si Joel Villanueva. Ituloy nyo pa rin yung pananampalataya nyo sa ating Panginoong Jesus. Importante naman, you believe in the Lord Jesus Christ. And kung edi maghanap na lang kayo ng ibang church na hindi nakikialam sa politika, hindi papasok sa politika ang mga pastor at nakakonsentrate po sa salita ng Diyos. Kasi ganun dapat yun eh. Ganun naman ako, I really admire dun sa mga churches na hindi pumapasok sa politika at sila po ay alam mo yun, nagtuturo lang, nangangaral lang at hayaan nila yung kanilang mga membro kung ano yung kanilang gusto at papanigan. You should just guide them, not direct them. Yun ang akin, ha? At kaya nga yung sa mga kasama niya dyan sa JIL,
Hayaan nyo na kung nagpalit na sila ng Marcos is Lord, lumipat na lang kayo, maghanap kayo talaga ng church na matino ang inyong mga pastor. Huwag nyo idadama yung Panginoon sa kapalpakan ni Villanueva. Okay? Kaya ito, itutuloy na natin yung ating usapin patungkol dito sa balita na to. Okay? Ito. Oh, maganda itong ano. Ay, nako. Ito. Oh. Even before the Senate power shift, Alan Peter Cayetano had already acknowledged he was set to be replaced as Senate President after Senator Joel Villanueva shifted support to the Gatchalian bloc. Kumuha tayo ng detalye mula kay Isaiah Mirafuentes live mula sa Senado. Isaiah, anong latest? May alam mo, bago pa man nga maganap ang botohan sa bagong Senate President dito sa Senado, naglabas na ng pahayag si former Senate President, Senator Alan Peter Cayetano, na tinatanggap niya na ng bukal sa loob na mapapalitan na siya ngayong araw. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Cayetano na kahit hindi na siyang SP, isang karangalan pa rin anyang maging lingkod bayan. Sinabi rin ni Cayetano na si Senator Joel Villanueva ang nagbigay hudyat sa kanya na buo na ang 13 ng mayorya nang magsabi itong dadalo siya sa special session ngayong araw. At sinabi rin niyang hindi niya na ito kinontra. Sa pagdating naman ni Senator Risa Ontiveros dito sa Senado kanina, confident na siyang buo na ang 13. Number, ma'am? Very hopeful. So makukumplete yung 13, ma'am? Very hopeful. Back to work. Hindi pa man nagsisimula ang sesyon, agad nang binasag ni Senator Mig Zubiri Tama sa dyan. Back to work. Ibig sabihin, back to work for Marcos. Kita nyo na, di ba? Yung special session is not really for the senators to work. Kunwari na lang yung ano nila, yung mga ginawa nilang pa CACA, kunwari na lang yun. Ang talagang main reason, kaya pinatawag yung session, special session na yan, is dahil si Villanueva ay bumaligtad na. Ganun tayo lang talaga ng special session. Kaya nga 'di ba tinawag natin yung state-sponsored Senate coup. ang mga bulong-bulungan kung pirmadong si Senator Joel Villanueva na nga ang pang-13. We have 13 members already and we will buckle down to work. Yan ang panawagan ng taong bayan, trabaho ng Wow. Senado. Same was Panawagan. Dali. Yan, sorry. Ang panawagan na yan ay iisa lang naman eh. Hanapin natin ng mastermind ng flood control issue. At hindi lang yun yung matinding corruption sa Pilipinas. Alam mo, nakakahiya kasi. Hindi ko alam kung mga bulag to mga tarantadong mga politiko natin, hindi nila nakikita na sobrang kurap ang bayan natin. Umaalis naman sila ng Pilipinas, pumupunta naman sila sa ibang bansa. Siguro nakikita naman nila yung difference. Alam mo kasi, sorry pagpasensya nyo na Pag ako talaga nawawalan ako ng gana sa Pilipinas, pag nawawalan ako ng gana sa gobyerno natin, pag sobrang natotoksika na ako, pumupunta ako ng ibang bansa. Kasi di ba, wala naman akong cargo sa buhay. So nakakapag-ipon po tayo. Wala po kasi akong asawa, single. Magpi-50 na single pa. Banat ba 50 ka na? Siyempre, malapit na. August 6 sabay-sabay natin pagdiwang yun. 50 na ako, hayop yan. Hindi, kaya nga, alam mo, ano lang ibig ko sabihin? Pag tayo po pumipiyok pa, 50 na. Pag tayo po ay natotoksikan sa Pilipinas, pumupunta po tayo ng ibang bansa. Tinitingnan natin, ine-enjoy natin, doon tayo nagre-relax. Alam mo, yung mga bansang napuntahan ko po, kasi kasama rin po nung trabaho ko noon, di ba? Hanggang ngayon naman, ako pa po ay manager ng Monka Girls, nagtutur na po kami, iba't ibang bansa. Ilang beses na po ako nakabalik ng Europa, ilang beses na rin ako nakabalik ng Amerika, Canada, at kung saan-saan. Isa lang bagay na nare-realize ko eh. Itong huling balik ko sa Europe noon, sinasabi nila bumabagsak na daw ang Europe dahil sa mga kaguluhan. Sa loob-loob ko, ito ba yung sinasabi ninyong bumabagsak? Anong tawag nyo sa amin? Kung ito yung bumabagsak, na sumusunod pa naman sila sa batas kahit papaano, paano pa yung sa atin? Dito, yung batas suggestion lang. Yung mga mambabatas, sila pa yung babaluktot dun sa batas. Saka nakakita ng ganun. Di ba? Yung gumagawa ng batas, gagawin nila yung sarili nilang batas tapos hindi nila susundin. Saka nakakita nun. Sa bansang Pilipinas.